nagbabiyahe, minsan ang tinitingnan natin ang ating sasakyan na siya ang magdadala sa atin kung saan natin gusto pumunta, right? At dahil dito, chine-check muna natin ang ating sasakyan una sa lahat. Sino dito ang marunong mag-drive pero hindi marunong mag-check ng sasakyan? Kalimitan sa mga di nag-check ng sasakyan, kaduluhan ito ang kapalpakan. Alam niyo po ba na minsan dapat i-check din po natin ang ating prayer time? Dapat i-check din po natin ang ating puso. Nakahanda na ba tayo sa biyahe ng panalangin? Ito ang isang pag-aaralan po natin sa panahon ngayon kung bakit ang kasalanan ang siyang naging hadlan, kung bakit ang Diyos hindi pinapakinggan ang ating panalangin. Now, prayer is a godly, beneficial, and necessary. That is the reason why we need to pray. And we all know that the genuine prayer has the power to accomplish that, in prayer, accomplish great things. Ayan. Kaya nga mayroong mga bagay na naman saan pinagpapaalam po tayo sapagkat mayroong pong kapangyarihan ng panalangin. Amen. Di ba? Pwede ba natin pagkain na lang yung po yan? Di ba kami? Yung dalawa. Hello eh. Hindi ko, feeling ko, artista ako eh. Nasa shooting, ayan, kita ko na si Brother Rick at saka si Brother Eugene. Personal. Okay, so James chapter 5 verse 16 po, sabi ko dito, the effectual fervent prayer of a righteous man abideth much. So ibig sabihin, alam niyo po, that is the reason po bakit po ang panalangin ay meron pong kapangyarihan. Pero ito lamang po sa mga righteous people, a righteous man. So meaning, ang isang matuwid kapag nanalangin po, sinasagot ng Diyos. Why? Sapagkat He is a righteous. And she is a righteous. So meaning, mayroon ba kayo, kanina kasi naririnig ko, ang diputante ay halos makita natin yung perfectness, di ba? Makita natin yung kanyang pagiging mabuting anak. Sabi nga ni Mrs. wala kang pupuntahan sa amin, meron. Yeah. Inuuperan ko rito si Deacon Jerry, kaso lang may asawa na eh. Sabi ko, pwede naman kayong dalawa. Oo, pwede naman dalawa. Ang tanong, sino may iwan dito? Okay. So, alam nyo, lahat kayo ay gusto namin maging anak, of course. At dahil po sa yung bang mayroon pa kayong mga magulang, sa inyo muna kayong mga magulang. Ito wala na eh. Kaya sabi ko, tawagin mo akong tatay. Dahil ito, wala nang tatay. Huwag mo lang akong tatawagin nanay. Ayan na naman. Bumawi. Magbilang nga ngayon. Tonight, we will talk about the problems of prayer. Number 1, ito na, 18 kasi ha, number 1 po na. Number 1, yung problema, isa sa problema po ng ating panalangin, number 1, yung wrong motives. Nagpipray tayo, pero tama bang intention natin mag-pray? Ano bang intention niyo para mag-pray? Para magkaroon ng mga bagay dito sa sanlibutan na kung saan ay ipagmamalaki natin? Para ipagyabang natin? At kalimitan sa mga Pilipino, lalo na higit sa mga Kristiyano, gustong bilhin, branded. Di ba? Branded. Gusto niyo ng branded? Okay, marami doon. Affordable pa. Pag nakabili niya kayo, huwag nyo lang sasabihin na ito ay okay. Made in UK. Yeah. Okay. Okay, wrong motive. Sabi po sa James chapter 4 verse 3. Sabi dito, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Tingnan niyo po, nanalangin kayo, pero hindi niyo tinatanggap. Ganun ang Diyos eh. Lumalapit ka sa Diyos, pero hindi niya sasagutin ang iyong panalangin. Because of what? Dahil po wrong motives. Right. Alam niyo, mga Kristiyano, alam niyo ang wrong motives. Right. Bakit pa kayo mag-pray? Hindi na nasasagutin ng Diyos yan eh. Kailangan right motives para sagutin ng Diyos ang inyong panalangin. Pangalawa. Yun, 16 na lang. Pangalawa, idolatry. Lahat ng mga Kristiyano kasi, mayroong tinatago po yan. Tinatago.
Adultery. At yung tinatago nila, nilalagay nila sa puso. Tingnan nyo ha, si Kristo, ang tamang ilagay lamang sa puso. Pero bakit naglalagay pa tayo ng iba? Hindi ba siya ang kapunuan? Right. Di ba? Alam nyo, sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Right. Di ba? At hindi nyo makakapaglingkod ang dalawa. So, ibig sabihin, isa lamang po ang ating paglilingkuran. Kung sa salapi ka maglingkod, maglingkod ka sa salapi. Kung maglilingkod ka sa Diyos, sa Diyos ka maglilingkod. Pero together, hindi. Pero nagagawa ng Kristiyano. Alam niyo po, sabi po dito sa sa Ezekiel chapter 14 verse 3, Son of Man, ito yung mga Kristiyano, tawag sa mga Kristiyano noong unang panahon, hindi Kristiyano, kundi Son of Man. The Son of Man, these men have set up their idols in their heart, and put the stumbling block of their iniquity before their face shall be inquired at all by them. So lahat ng inilalagay po natin sa puso, idolatry ang tawag po doon. So, yan yung pangatlong bagay na hindi dapat natin ito isagawa. Problema ng mga mananampalataya, yung ikalawa, at ito ang ikatlo. At ang ikatlong problema kung bakit po kayo hindi, ang inyong panalangin na hindi pinapakinggan ng Diyos, unforgiveness. Okay, unforgiveness. Sino lang ba ang hindi marunong magpatawad? Di ba yung hindi Kristiyano? Right. Kapag Kristiyano ka, dapat alam mo ang salitang pagpapatawad. Nagkasala ang iyong kapatid, patawarin mo ang iyong kapatid. Right. Sapagkat iniutos ng Diyos sa Mark chapter 11 verse 25, sabi po dito, and when you stand praying, o tingnan po, yung salita when you stand praying, ibig sabihin, sincere kang nananalangin, sincere kang lumalapit sa Diyos, at naniniwala ka, it's all about the prayer. Right. Then after that, if you are sincere in prayer, forgive if you have ought against any. At mayroon mang mga nagkasala laban sa iyo, patawarin mo sila. Amen. That your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. Alam niyo, ang hindi pagpapatawad, kasalanan sa harapan ng Diyos. Right. Para patawarin ka ng Diyos, matuto ka rin magpatawad sa iba. Right. Tama? Right. Alam mo tayong mga Kristiyano, madali tayong magpatawad. Ang problema lang sa mga hindi Kristiyano, inaabuso ang ating pagkatao. Right. Di ba? Right. Yan ang problema, inaabuso. Pastor, paano ito? Inaabuso ako. Ilang beses na siya nagkasala, forgive. Sabi ni Peter, lumapit, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin na kayong kapitid? Ikapito ba? Ay, minultiply ng Diyos. 77 times 7. Oh. Ngayon, ganun kahaba. Pero kapag inyong asawa nagkasala, sabi kasi dito, patawarin mo yung kapatid. Eh, hindi mo siya kapatid, asawa mo siya. Ibig sabihin pa sa huwag mong patawarin. Hindi, biro lang. Siyempre, ganun ang isang bagay na kung saan ang forgiveness nito. Kapag nagkasala ang isa at tinatawad mo siya at yung kasalanan inulit-ulit at inulit, yung salitang forgiveness na sinabi ko dito 77 times 7, hindi yung repeatedly. Hindi yung paulit-ulit. Dahil ang paulit-ulit, sinasadya na. Hindi siya sincere sa kanyang pagiging natawad. Yan. Ang pinapatawad kasi natin dito, yung sincere sa kanilang pagiging natawad. Pero kapag sinasadya, alin dito ang pinatawad mo, paulit-ulit na nga eh. Diba? Pero dito, mga kapatid, ang hindi Kristiyano, hindi marunong humingi ng sorry. Ang hindi Kristiyano, paulit-ulit ginagawa ang kasalanan at sinasadya ang kasalanan. Right. Paano mo siya mapapatawad? Right. Paulit-ulit. Di ba? At sa totoo lang naman talaga, yung mga hindi Kristiyano, hindi talaga marunong humingi ng tawad. Katawa pa. Kailan humingi? When was the last time? Nakasapa. Yung kaibigan mo, yung kasama mo, na sincere siya humingi ng tawad. Hindi nga marunong humingi ng sorry. At ang mabigat pa nito, ituturo ka pa niya, ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-resurrect pa. Baguhin mo muna sarili mo. Tignan mo ha, attitude ng mga unbeliever po yan, mga kapatid. Sabi sa akin niya, ano?
may nag-second view mo. Hindi ko lang maintindihan parang sinabi. Halimbawa, nawala ka na yan. Ikaw ang ituturo ko eh. Sama naman po, yung forgiveness. Okay. Wala dito eh. Sa episode ko. Okay, so meaning, ay sincere tayo nagpapatawad, pero yung hindi humingi, ay yung humingi na sorry, ay hindi sincere, paulit-ulit at sinasadya na, Right. walang kapatawaran doon sa ibinigay mong forgiveness. Bakit sinasadya na eh? Sabi, ayun, naalala ko na. Sinabi ni Deacon, Pastor, paano po yun na kapag ang Kristiyano, naging Kristiyano siya, tapos bumalik siya sa pagiging hindi Kristiyano? Sabi sa Biblia, ituring mo sila mga hindi. Di ba? Ayaw makinig sa pastor, binibisita na ng pastor, kinakonsilan na, hindi pa rin nagbago. Walang pagbabago, wala. Bawlan ng baw, bawlan ng buo. So ituring natin hindi. Right. Sabi, Pastor, pag yung tinuring hindi, ibig sabihin hindi siya saved. Pag sinabi ng Bible na ituring mo sila mga Gentiles, hindi sila saved. Kaya kailangan silang masave ulit. Kaya sabi ko sa kanya, ang palo ko sa kanya ay Save na save. Tanggapin na ba? tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil hindi talaga siya totoong ligtas. Right. Lahat ng mga Kristiyanong patuloy na nagkakasala, patuloy na gumagawa ng kasalanan at sinasadya ang kasalanan, hindi ho sila talaga ligtas. Forgiveness. Sa mga Kristiyano, madali magpatawad, kaso lang tayo'y inaabuso. Pang-apat, kailan ba lang? 14. Pang-apat, unconfessed sin. Ayan. Ito yung isang naging hadlang sa mga Kristiyano na kung saan na sincere silang nanalangin, pero tinatago ang kasalanan. Ano ang use? Di ba? Alam mo minsan, yung unconfessed sin, ito yung mga Kristiyano na hindi pumupunta ng prayer meeting. That's right. May tinatago na kasalanan. Dahil kung wala kang tinatago, kaya mong manalangin sa harapan ng Diyos. Right. That's At ang right. oras ng panalangin, hindi ho sa bahay. Right. Oras ng panalangin, dito po, sa iglesia ito, nasama-sama manalangin. Ang sabi ng Panginoon, huwag hayaan ang araw ng pagtitipon. Huwag! Ibig sabihin, ito ay utos. Pero kapag inutusan ka, may kasalanan ka, at tinatago mo, susunod ka? Hindi. Ang mga kabataan ngayon, kapag mayroong lihim sa kanilang mga magulang, tumatakas sa magulang. Hindi nakikipag-usap sa magulang. Kinikimkim at tinatago ang kasalanan. Ganon ang relasyon natin sa Diyos. Right. Kaya hindi ka aktibo sa church dahil ayaw mo talagang umarap sa Diyos. Ayaw mo makipag-usap. May tinatago ka. Kaya nga ang relationship natin sa ating sa ating Diyos Father. Di ba? Father. So ibig sabihin relationship na pagiging tunay na magkapatid, mag-ama. Unconfessed sin. Isaiah 59:2, sabi dito, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hide His face from you, that He will not hear. Yun ang isang problema, mga kapatid. Ang tinatago nating kasalanan, huwag nyo nang itago, dahil hindi yan makapagtago sa harapan ng Diyos. Right. Alam niyo kung bakit niyo tinatago? Sa pastor. Alam niyo kung saan niyo kanino niyo tinatago? Sa inyong mga kapatid. Pero sa Diyos, nakakapagtago ba? No. Panglima, lack of faith. Right. Lack of faith. Ano sabi sa James chapter 1 verse 5 and 8? Sabi dito, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men, liberally, and not repeat not, and it shall be given him. But sa 6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Verse 7, but let not the man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Yun ang problema sa ating mga mananampalataya. Ang tawag ba dito, backslider? Hindi. Ang tawag dito, lack of faith. Hindi sila backslider. Pero sila ay on and off. Nagdadalo ang isip. Di ba? Isipin mo, dadalo ng church, pag-iisipan pa kung dadalo, hindi. Isipin mo,
magdadalo sa church, ang mga dahilan ay hindi na dahilan ng school. Yun lang. Di ba? Maraming mga kadahilanan. Mga kapatid, kayo taga rito, pastor niyo taga Santo Tomas. Right. Di ba? Pero pumupunta, kahit 5 lang kami, 3 lang kami. Minsan si Jenare lang ang nandito. Right. At siya ang preacher. Makikita niyo sa TV, ang lalakas mag-amen. Yung pala 3 lang nakikinig. Right. Sir. Di ba? Yes. Bakit? Hindi ba nakaka-challenge ang buhay ng ng naglilingkod sa Panginoon na kung saan ay sa totoo lang wala akong trabaho ha. Wala na akong trabaho. Pero may panggasolina ako. May pangpunta rito. Amen. Di ba? Hindi niyo ako halata na walang pera. Pero mayroon akong Diyos na dala-dala. Amen. Yun lang. Amen. Sige nga, magbigay nga kayo ng dahilan. Bakit hindi kayo dumadalo sa church? Ang dahilan dito, walang okay. Mahal ang gas. Yan, magandang dahilan. Mahal ang gas. At magandang Sumasabay sa uso. sumasabay. Sumasabay sa uso. Ayan. Sabi sa akin, nung nakita ko, ay si Pastor naghihirap na. Bakit? Ang dala na niya, maliit na. Ang susunod niya, bisikleta na. Siguro naman, dadalo na kayo kapag ang pastor niyo, wala doon sa Santo Tomas, nagbibisikleta papunta rito. E-bike. Kabayo. May e-bike pa pala, e-bike muna bago magbisikleta. So, okay, ang dahilan, hindi ang mahal sa gas. Hindi dahil sa mahal ang bilihin. Hindi dahil sa mainit ang panahon. Kundi ang dahilan sa Biblia, lack of faith. Right. Yan ang dahilan. Alam nyo, prayer can change the world. But only an unhindered prayer cannot reach God's ear. Mga kapatid, ang problema lang natin, kung bakit hindi naririnig ng Diyos ang ating panalangin, dahil po wala tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Mga kapatid, anong gagawin po natin? Lahat ng mga sinabi ng Diyos ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Right. Sasabihin, Pastor, naniniwala kami sa Diyos. Kung naniniwala kayo sa Diyos, patunayan ninyo sa gatherings. Sapagkat ang sabi ng Diyos, 2 o higit pa na nagkakatipon, nandun ako. Pero absent kayo. Let us pray. Panginoon, salamat